Isang bata, kinagiliwan. Imbes kasi na pera, kaldero ang pinili niya na may sorpresa palang dala. Mayroon tayong laruan, mayroon din tayong kaldero. Yun, ngayon ang gagawin mo lang, pipili ka lang, laruan o kaldero. Laruan o kaldero? Mahulaan niyo ba kung anong pipiliin ng batang ito? Bye! Kamakailan lang, nag-trending ang video na ito na ipinost ni Denso Tambiahiro, isang community vlogger na ang misyon tumulong sa ibang tao. Magkano yan? 80 po. Sa video na ito, naispatan niya ang batang si Rexel na nagtitinda ng isda sa gilid ng kalsada. Ilang taon ka na? Ano po? 12 po. 12 years old? Opo. Nag-aaral ka ba? Hindi. Nag-aaral po. Nang matapos ang kwentuhan, Okay lang ba? Halika dito. Mayroon akong ano sa'yo. inapili niya si Rexel kung ano ang mas gusto niyang iuwing regalo. O Rexel, mayroon tayong laruan, mayroon din tayong kaldero. Yun, ngayon ang gagawin mo lang, pipili ka lang, laruan o kaldero. Laking gulat niya nang imbes na pumili ng laruan para sa sarili, mas pinili niya ang Kardero po. video ng isang bata, pinusuan. Imbes kasi na laruan, kaldero ang pinili niya. Ano kaya ang sorpresa nitong dala? Laruan o kaldero. Kardero po kasi po pag lulutuan ng ano po, kanin. Ganun. Bakit itong laruan? Ang ganda-ganda ng laruan, oh. Hindi ko po ginagamit. Yung laruan? Opo. Sige Rexel, kunin mo tong kaldero. Ang hindi alam ni Rexel, ang kalderong ito Salamat po. Sige, oh. Congrats ha. Opo. Tingnan mo muna, baka may laman yan. may laman palang 3,000 piso. Salamat po. Salamat. Congrats Rexel, sa'yo yan. Ang kaldero at ang perang regalo, gaano nga ba kaimportante para kay Rexel? Yan ang sama-sama nating aalamin dito sa Good News. 12 taong gulang na si Rexel at kasalukuyang grade 7 student. Kung ang ibang bata ng araw, pagka-uwi sa eskwelahan ay maglalaro, si Rexel, gawaing bahay agad ang diretsyo. Nagliligpit, nag-iigib ng tubig, at nagluluto. Si Rexel, mabait na bata. Minsan, sabi niya sa akin, Uncle, sandali lang, sabi niya. Bakit to? Anong gagawin mo eh? Magluluto ako at saka magulas pa ako. Marami pa ako kasi gagawin sa bahay, sabi niya. Kaya naman nang pinapili, imbis na laruan, ang gamit sa bahay na kaldero ang mas nangibabaw dahil ito raw ang magagamit ng kanyang pamilya. At simula na nga ng kanya itong nakuha, naging kasangganan niya ito sa kusina. Mas mahalaga po yung kaldero. Dahil po yung laruan, pag nalaro na po, masisira agad po. Yung kaldero? Ano po, hindi po masisira. Nagagamit pa po na paglulutuan. Pero hindi lang pala sa gawaing bahay maasahan si Rexel. Wala rin kasi siyang pagdadalawang isip na tumulong sa mga magulang sa pagbebenta ng isda. Pag halimbawa nandiyan na yung paninda namin, Mama, sasama akong magtinda. Samahan ko po kayo, sabi niya. Kasi kung minsan wala akong kasama. Araw-araw, humahango ng isda ang mga magulang ni Rexel sa kanilang supplier sa Dagupan, saka ibinebenta ito sa kanilang lugar. Salmon! 130 na lang, salmon! Ang kaso, minsan pati ang pag-aaral ni Rexel, apektado. Minsan po, hindi po ako pumapasok dahil po tinutulungan ko po si Mama at Papa ko po. Kalahati lang? Lahati. Gusto raw kasi ni Rexel na makarami ng kita ng pera, hindi lang para sa mga pangangailangan sa bahay, Salamat po! kundi para pambili rin ng gamot ng kanyang kuya na may sakit at pabalik-balik na sa ospital. May UTI po siya, hemorrhage, tapos mababa po yung hemoglobin niya. Yung kapatid ko po may sakit. Kaya naman, ang tulong na ibinigay sa kanya ng vlogger na si Denso, sagot daw sa kanyang dasal. Yung araw na po yun, nangangailangan po si Mama ko ng pambili ng gamot ng kuya ko. Sobrang natuwa po ako dahil may pambili po kaming gamot. Kaya naman ang good news, ang perang ibinigay sa kanya ni Denso, dinagdagan pa nang siya'y balikan nito. At simula raw nang i-post at mag-viral ang kanyang video, mas marami pang good Samaritan mula pa sa ibang bansa ang nagpaabot ng pinansyal na tulong.
Ang mga ito, ginamit nila pambili ng gamot at pambayad sa ospital ng kanyang kuya na si Rexon. Nagpapasalamat ako kay Kuya Dinso dahil kung hindi niya po kami nakita, wala pong gamot si Kuya. At nagpapasalamat po rin ako sa mga tumulong at nagbigay ng mga perang pang pa-hospital. Ang sipag at pagmamahal sa pamilya, nakuha raw ni Rexel sa kanyang kuya. Siya po yung po sa akin, yung nagpapatulog. Siya po yung dating bata pa ako, tinitimplahan po ako ng gatas. O siya po yung nag-alaga sa akin. Gusto ko po babawi sa kanya. Kaya naman ang hiling niya, gumaling na ang taong nagsilbing inspirasyon niya sa buhay. Sana po kuya, gumaling ka na. Kaya namimiss na kita para makauwi ka na dito, magpagaling ka. Para masaya uli dito sa bahay. Kaya naman para makatulong kay Rexel, may handog din ng good news kung saan hindi na niya kailangang pumili. Nariyan ang kaunting financial assistance para sa kanyang kapatid na si Rexon. Panimulang grocery package para magkaroon ng bagong negosyo. At mga gamit pang eskwela para kay Rexel at sa kanyang mga kapatid. Magagamit ko po sa pag-aaral po. Unang-una po nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi may tumulong na naman po ulit sa amin. Saka ito ay dagdag puhunan. Maraming salamat po sa good news. Nais din po naming magpasalamat sa mga Good Samaritan na nagpaabot ng tulong sa pamilya ni Rexel. Dahil dyan, ang kanyang kuya nakalabas na sa ospital at muli nang nakakapasok sa eskwelahan at graduating na rin sa kursong Information Technology. Maliit man kung siya'y titingnan, si Rexel may malaking puso at pagmamahal naman para sa pamilya. Asal mo! At natitiyak namin na ang lahat ng iyong mga sakripisyo Salamat po! babalik sa iyo nang higit pa sa mga regalo. Mga nakaka-good vibes na kwentong bata, tampok namin ngayong Sabado. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Caught on CCTV, isang babae sinundan ng isang lalaki. O, dito ka muna. May sumukuha sa'yo. Isang estudyante ang nag-viral online dahil sa kanyang baunan. Ang saya niya habang kumakain, kaya kontento at hindi niya alam kung ano yung nilagyan yung pagkain niya. Oh, inosente talaga. Regalo ng isang estudyante sa kanyang teacher, bouquet of saluyot. Teacher, para sa inyo po ito. Salamat po sa pagturo sa akin at paggabay. Nakuna ng kamera, isang lalaki sinusundan ang isang bata. Ang matapang na sumaklolo, isang tindera. Panuurin ang tapang at diskarte ng batang ito sa CCTV footage nang may makaharap itong panganib. Ang bata kasi sinundan ng isang lalaki. Buti na lang ang tindera to the rescue. Yung araw po na yun, busy po kami dito sa kantin namin, tas ang dami pong bumibili. Hindi po namin napansin yung pagpasok ng bata. Pumasok ang bata sa tindahan para magtago. Ang pinagtataguan nito, lalaking sakay ng motorsiklo, na tila hinahanap ang bata. Yung tao po, 2 beses po siyang umatras. Hinihintay po niya yung bata talaga. Maya-maya pa, lumabas ang bata. Pero nang mamataan pa rin ang lalaki, dali-dali itong bumalik. At doon na nga nagsimulang umiyak at nagsumbong sa may-ari ng kainan. Bakit ka magdalero? Saan ka ba nakatira? O, dito ka muna. May sumukuha sa'yo.
Pero nang lumabas na sina Annalyn at kanyang mga staff, wala na ang lalaking tinutukoy ng bata. First time lang pong nangyari yun, ma'am. Kaya medyo natakot din po kami nun. Talagang sinubukan ko talagang habulin sana yung tao dahil may motor naman ako. Kaya lang, hindi na namin siya nakita. Agad-agad daw nilang tinawagan ng pamilya nito para sunduin ang bata. Naglalakad daw nga po daw siya pauwi. Bigla daw minto yung motor ng lalaki. Pilit daw siyang sinasama. Tara, hatid na kita, sabi niya. Kaso sabi po ng pamangkin ko, magaling po siya. Sa dili lang po, bibili lang po ako. Ayon sa pamilya, hatid sundo naman daw nila ito sa eskwelahan. Pero nung araw na yun, masama raw ang pakiramdam ng ina nito kaya hindi niya ito nasundo. Pagkatapos ng insidente, naging mahirap daw para sa bata ang pumasok sa eskwelahan dahil sa takot. Lagi ko po sinasabi sa kanya na mag-pray lang siya palagi. Laking pasasalamat naman ng pamilya na agad sumaklolo sa bata sina Annalyn. Pagkatapos nga ng insidente, maski si Annalyn, nagdoble ingat para sa kanyang mga anak. Mas lagi po naming tinatawagan yung mga kasama namin kung naihatid na ba or nasundo na yung mga anak po namin. Agad din namang rumisponde ang barangay sa insidente. Ang barangay naman ay nagkandak ng sarili niyang investigasyon upang matukoy kung sino man yung tao na ito. Mahirap lang po dito ay hindi makita po ang kanyang plate number. Bilang aksyon, yung pong barangay po namin ay nagkandak ng security awareness po para sa mga sa school. Nagsilbing aral daw ito sa bata at sa mga magulang niya para mas maging maingat at alerto. Nakapapasok na rin daw ngayon sa eskwelahan ng bata. Huwag pong matakot humingi ng tulong dahil ang sumisilip na good news sa mga ganitong sitwasyon ay ang malaman na marami pa ring may ginito ang puso. Para sa atin ay sumaklolo. Isang estudyante pinag-usapan online dahil sa kanyang baunan. Ang ginawa niya kasing kainan, lagayan ng dishwashing paste. Kapag nasa klase, ito ang madalas inaabangan ng mga estudyante. Ang recess. Pero sa litratong ito, nakuha habang nagre-recess ang mga bata, tila may isang baunan na pumukaw sa atensyon ng mga netizen. Ang pagkain kasi ng bata, nakalagay sa lalagyan ng dishwashing soap. Kain tayo, teacher. O, sabi pa niya sa akin, kaya nga yung natingnan ko yung baunan niya kasi yun yung unang nasabi niya sa akin. Ang litratong ito na ipinost ng kanyang teacher na si Ma'am Sharon, katakit-takyut na papuri at pagmamahal ang natanggap online. Ang batang nagmamay-ari ng baunan? Sa isang malayong isla ng Zamboanga del Sur namin, natagpuan ang Igat Island. Para nga raw marating ang lugar na to, kailangan pang sumakay ng bangka at tumawid ng dagat. Siya ang 6 na taong gulang na si JV. Dahil umalis ang ina, lumaki raw siya sa pangangalaga ng ama at lola. Payak man daw ang pamumuhay nila sa isla, lumaki naman itong palaging nakatawa. At si JV medyo makulit, masaya. Kuan kayo, sipat ng bata, sing dagandagan, sing... At sa mura niyang edad, simple lang daw ang kanyang kaligayahan. Ang makapaglaro kasama ang mga kaibigan. Dito ni mo kuan kay wala gisuga diri ang balay niya. Mingaw sa dito ran tapang kay mingaw man diri wa si mga bata makita. Kamera gud isa pa diri. Always present daw sa eskwela si JV. Kahit pa araw-araw, halos 1 oras siyang naglalakad. Ihatod naman pa ako sa sir kay
Lakaw niya, makuyog na ko. Panghatod ko, panghatod ito, taman sa buhol. Saya pakuyugan ako sa mga bata dali. No, kuhan. Makuyog na siya. Makuyog na po sa bata dali. Saya makuhan ako pong, kung manulan ako pong pagbuo na siya. Kung dula naman na siya. Walang permanenteng trabaho ang ama ni JV. Saya magabas, saya wala pong managat. Pwede ko yung may trabaho, wala pong kuhan sila. Sige, balon-balon na sa eskwelahan. Unang ako sa sangkuan. Bilang ama, masakit daw kay Vince na ganito ang sitwasyon ng kanyang anak. Gayunpaman, pursigido pa rin daw si JV na pumasok sa paaralan. Bit-bit pa ang kanyang special baunan. Okay, kung saan yung number? Tingin ko kay JV, ang saya niya habang kumakain. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi siya dapat kaawaan kasi tingin ko talaga sa kanya, happy talaga siya na bata. Kontento at hindi niya alam kung ano yung nilagyan yung pagkain niya. Inosente talaga. Pero ang mas hinangaan ng guro kay JV, kahit daw simpleng pritong itlog ang baon nito, abay, hindi nagdalawang isip na mag-alok ng pagkain sa kanyang teacher at sa iba pa niyang mga kaklase na nooy wala raw baon. Ang good news, dahil sa post na to, si Ma'am Sharon tila naging tulay ng pag-asa para kay JV. Dahil kaliwat kanan ang nagpaabot ng tulong para sa bata. Di ko akalain na maraming tutulong kay JV. Marami yung malalaki yung puso na nagbigay ng tulong kay JV. Ay, balunan na mo nga wala. Ako lang, balunan na tayo ako sa akin. Kaya ilamang pangdala na mga balunan nila. Di dagham to kayo. Di man siya gusto. Di na ko kanila na lang sudah nagsabon. Kaya limpyo man eh. Dala mas pagumangkon di. Kung kontrang mapas mo po siya nga. Dili po siya kakaon di. Mas mayan lang makakaon siya. Pero limpyo mo sa kuwan. Hindi pa man daw lubos na naunawaan ni JV ang nasa viral photo, masaya raw ito sa mga natanggap na regalo. And because sharing is caring, si Ma'am Sharon, eto at nag-share ng kanyang blessing kay JV at sa kanilang klase. Dahil sa inspirasyong hatid ni JV, ang Good News team, may sorpresa rin hindi lang kay JV, kundi maging kay tatay. Ano tayo mong shoes, Dave? Ito pa ang bagong sapatos at sandals na magagamit mo sa pagpasok sa eskwela, JV. Samantala, hanggang sa kasalukuyan, marami pa rin ang nag-aabot ng tulong hindi lang kay JV, kundi maging sa kanilang eskwelahan. At ang good news, si JV magmo-moving up na sa darating na May 30 at papasok na bilang grade 1 sa darating na pasukan. Ang regalong sapatos ng good news, dala pa rin daw niya sa panibagong yugto ng kanyang pag-aaral. Sa iyong paglaki, naway lagi mong baunin itong mabuting pag-uugali, JV. At natitiyak namin, marami pang baunan ng biyaya ang bubuksan mo. Kakaiba ang paandar ng isang estudyante para sa Teacher's Day. Ang regalo kasi niya, hindi bouquet of roses, kundi bouquet of saluyot. Tuwing Teacher's Day, ang mga estudyante sa eskwelahang ito kanya-kanyang pakulo para pasalamatan ang kanilang mga guro. Umula ng flowers, chocolates at matatamis na sulat mula sa mga estudyante. Pero ang regalo ng estudyanteng ito, kakaiba. Imbis kasi na bouquet of red roses ang regalo niya sa guro, ang kanyang ibinigay, bouquet of saluyot. O diba? Sweet but make it healthy. Ang guro na si Teacher Luisa, unang beses daw makatanggap ng regalong gulay. Taon-taon na lang, meron akong nahalta na nangyayari itong yung World Teacher's Day. Kung ano-ano yung mga style na ginagawa nila. Yung pong pagtanggap po ng saluyot, hindi ko po talaga ina-expect yung... Sino nga ba ang nakaisip ng healthy idea? Siya ang grade 6 student na si Jeric. Pero nung una, hindi raw talaga ito ang nais niyang ibigay. Chocolate sana pero wala akong pera. Dahil sa hirap ng buhay po, walang kami talaga. Naiba man ang kanyang dala,
Lakas loob niya raw itong iniabot kay Teacher Luisa. Yung buong humbleness, meekness ng isang bata, nakita ko sa kanya na hindi niya ikinakahiya kung ano man yung meron siya. Hindi niya kinakahiya yung kahirapan, hindi niya kinakahiya kung ano yung maibibigay niya sa akin. Kaya doon ako natuwa. Very proud siya dadala niya eh. Hindi lang pagmamahal ng mga guro at kaeskwela ang inani ni Jeric. Pati sa social media, umusbong din ang kwento niya na may libo-libong hearts at likes na ngayon. Sa kabila ng kakapusan, hindi raw nagpapabaya si Jeric sa pag-aaral. Hindi po siya yung mababa o mahina sa klase, hindi po. Ang pangarap daw niya paglaki, maging seaman. Naks naman ha? Pero saan nga pa galing ang saluyot na regalo niya kay teacher? Matapos maglakad ng halos 1 kilometro, mararating ang munting barong-barong ng pamilya ni na Jeric. Payak man ang tahanan, mayaman naman ang kanilang bakuran na may iba't ibang mga pananim na gulay tulad ng kangkong, kamote at saluyot. Sinabi niya sa akin, ibibigay daw yung wala daw ibibigay kay teacher kasi teacher's day daw. Kahit gulay na lang daw sabi niya. Kuha ka ng saluyot sabi ko. Kaya, sige yun na lang sabi niya. Ay, dinala niya din sa school yung yung saluyot ma'am. Pag nagtatanim kami ma'am, marami ng bunga. Minsan nagtatanim kami ng saluyot. Maraming daon na bibinta namin. Labandera naman ang nanay ni Jeric. Kulang na nga raw ang kita ng mag-asawa para tustusan ang pangangailangan ng 3 nilang anak. Kaya kung minsan, si Jeric pumapasok sa eskwela ng walang baon. Masipag po din pumasok kahit walang baon ma'am. Kapag walang pasok, tumutulong si Jeric sa pag-aani ng gulay sa kanilang bakuran. At ibinebenta ito sa mga kapitbahay o kaya'y sa bayan. Gusto namin makatapos yung anak namin. Silang magkapatid, kung nasabi nila na gustong-gusto nilang makatapos, ma'am. Sinabi ko sa kanila, mag-aaral silang mabuti, ma'am, para makatapos silang kapag-aaral. Good news para sa iyo, Jeric. Kung namitas ka ng gulay para sa iyong guro, ngayon, kami naman ang magtatanim ng kabutihan sa iyo. Ito ang handog naming grocery items na pwede nyo ring gawing panimulang negosyo. Nariyan ang bigas, mga delata, noodles, alkohol, tinapay at marami pang iba. Naway makakuha ka ng pangbaon mula sa aming munting handog, Jeric ha. Dagdag good news, nagpaabot din ng pinansyal na tulong ang Good News Team pandagdag gasto sa pag-aaral ng magkakapatid. Masaya po ako dahil may baon na ako sa araw-araw at may ulam kami. May bibigay po ako sa mga magulang ko po. Walang anuman, Jeric. Naway makatulong ang mga to para mas mabigyan mo ng atensyon ang iyong pag-aaral. Pero sa ngayon, narito ang atensyon ng bata. Sa muling pagpitas ng gulay, and this time, talbos ng kamote naman. Saan naman kaya ito ibebenta ni Jeric? Nung Teacher's Day po, saluyot ang binigay ko kay teacher. Ngayon po ay talbos ng kamote. Tara, samahan niyo ko. Teacher, para sa inyo po ito. Salamat po sa pagturo sa akin at paggabay. Kaya naman ako, babe. Saluyot, ngayon naman, kamote. Nitong nakaraang Valentine's Day, hindi pa rin nagpahuli si Jeric sa pagbibigay ng regalo kay Teacher Luisa. May Good Samaritan din na nagpaabot ng tulong kay Jeric. Kaya naman narito at abot ngiti niyang suot ang kanyang bagong sapatos. Anumang regalo, hindi nasusukat sa laki o halaga nito. Basta galing sa puso ng nagbigay, aani ito ng kasiyahang nag-uumapaw at babalik ang biyaya ng walang humpay. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda ng mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan.
Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at isend po sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Naway na antig ang inyong mga puso sa mga nakaka-good vibes naming kwento. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.